If BBM does not step up and Pinks don't embrace a principled and calibrated tactical coalition, there will almost certainly be a party comeback and yari ang lahat. Sabi na yari ang lahat. Like, mawawala ka na ng funding? Bakit yari ang lahat? Yari ang, bakit? Wala na bang supply ng droge? Wala na bang kayo supply ng droge? Wala na bang... Natawa ko dun sa natawa ko dun sa principled and calibrated tactical coalition. Ano yun? Hindi naman nakikita sila. Ano to, na if BBM does not step up from what? Bex. Principled about what? Yari lahat. Yan, yari lahat. Dahil ang dami yung mga nakulimbat na mga kakosa ninyo. Ngayon, yari talaga lahat dahil sinabi ko na yan, 2020 pa lang, nasa Pilipinas ako, noong May. May. Winarningan ko na kayong lahat. Ayaw nyo makinig sa akin. Sinabi ko na sa inyo, sa lahat ng bagay na iaako sa inyo kay Inday Sara, ang hindi nyo pwedeng ibato sa kanya ay yung magnanakaw. Yung sasabihin niya siya ng magnanakaw. Anyway, highway, gusto ko lang batiin ang mga pangit sa mga nanonood at ang mga kagandahan. Ito po ang inyong favorite na ka-moisture. Di ba moist na moist? Charot. Anyway, gusto ko lang po i-congratulate ang lahat ng mga tao. You know, Kasi, this was I think naparamdam. I think, ito naman sasabi ko, tayo lang yung malinaw na marami ang Dutertista, pero parang tayong feeling natin tayo ang minority. True. Oo. Alam mo, ganyan yung feeling namin kahit, di ba, kahit presidente si Digong, di ba, bakit pa parang kami yung minority? Kami ang nasa pwesto, Kami mas marami. Bakit parang feeling namin kami yung minority? Bakit kami kailangan maging inaapi-api ninyo? Ganyan. True. Ayun. Yes, at least nasampal ng sabay-sabay ang lahat. Dahil unang-una, nakita nyo na kung ano ang klase propaganda. Lalo for sa mga 13%. Last year, nung grabe yung bombardment na ganyan, si Daria, nagsabi siya na, parang ang fresh ko naman dito sa camera na to ngayon. Tapos, nakita mo yung post ni Javan. Nagpapanik siya. Uy, i-embrace nyo na ang BBM. Ano sabi niya? Sabi niya, i-embrace na daw dapat ng mga BBM supporters at saka yung Pink Tactical Alliance para magapi si Inday Sara. Kasi kapag nakabalik daw si Inday Sara, yari tayong lahat. Ha? Ito na yun. Gusto ko lang sabihin sa kanila na ito na yun. True. Yari na talaga kayo. Ano sabi niyo? Ito na yun. If BBM does not step up and Pinks don't embrace a principled and calibrated tactical coalition, there will almost certainly be a party comeback and yari ang lahat. Sabi na yari ang lahat. Like, mawawala ka na ng funding? Bakit yari ang lahat? Yari ang, bakit? Wala na bang supply ng droge? Wala na bang kayo supply ng droge? Wala na bang... Natawa ko dun sa principled and calibrated tactical coalition. Ano yun? Hindi naman nakikita sila. Ano to, na if BBM does not step up from what? Bex. Principled about what? Yari lahat. Yan, yari lahat. Dahil ang dami yung mga nakulimbat na mga kakosa ninyo. Ngayon, yari talaga lahat dahil sinabi ko na yan, 2020 pa lang, nasa Pilipinas ako, noong May. May. Winarningan ko na kayong lahat. Ayaw nyo makinig sa akin. Sinabi ko na sa inyo, sa lahat ng bagay na iaako sa inyo kay Inday Sara, ang hindi nyo pwedeng ibato sa kanya ay yung magnanakaw. Yung sasabihin niya siya ng magnanakaw.
Dahil hindi niya gawain yan. Matagal niyang pinag-ingatan niya. Yan ang sobrang ayaw na ayaw niya. Dahil bakla, pag inakusahan mo siya ng ganyan, magtago ka na dahil yan na ang kanyang, alam mo, meron tayong mga bagay sa buhay Bottom natin. line. May Ha? mga bottom line tayo. May mga bagay sa buhay natin na ito yung, wag mo to sa akin i-akusa dahil pag inakusa mo sa akin to, yari ka dahil bababuyin kita. Alam mo yung Correct. ganyan. Oo. May mga ganyan tayo, aminin niya, may mga ganyan tayong bagay sa mundo. Mm. Yeah, sinabi. Naalala ko nung nasa Pilipinas pa ako, nakausap ko si PRD, yun sabi ni PRD, yan ang wag na wag niyong i-akusa kay. Sinabi talaga ni PRRD din. Oo. Sabi niya sa amin na, wala naman si PRD, sorry PRD, sabihin ko na. Sabi niya, mas malala pa sa akin yan. Sabi niya, na mga magre-regalo, bibigyan mo si Inday ng regalo, gagawin pa ni Inday. Ayan. Susulat pa yan. Mag-code ko ng mga batas-batas, tapos ibabalik sa'yo, matatanggap mo yung sulat na nandun yung. Diba? Nakakita ba kayo ng contractor na lumabas? Wala kayong makita niya. Lahat pwede niya, i-akusin niyo na lahat kay Inday. Wag na siyang akakusahan ng nangungulimbat ng kwarta. Uy, bakla, wala talaga yan. Wala. Mas hindi yaan ang, alam mo yun, sa lahat ng bagay na iya-ako sa kay Inday, yaan ang hindi. Oo. Hindi yan kapanipaniwala. Alam mo yun? Siguro pwede niya siyang akusahan na. That's why they have to settle with the Mary Grace Piatos. Yung mas wala silang mahanap. Wala silang mahanap. Wala kayong mahanap. Hanggang ay wala. Kita mo, kaya nga ako, kung kampante ako niyan, yung lumabas yung confidential fund, sabi ko, Diyos ko na, ano yung akachipan ninyong eksena? Kaya nga hindi mo talaga yan. Malinis yan si Inday. Alam mo yun, hindi yan. Pwede nyo siyang akusahan na mainit ang ulo, bungangera, ganyan. Go! Ako talaga, go yan. Akusahan nyo siya ng ganyan. Wala akong pakialam. Pero yung akusahan niya si Inday ay nangungulimbat ng ganyan. Girl! Tapos, arawin mo siya, nang gaganyan-ganyan mo siya, nang wala ka ng. Kaya yan si Inday, kung may isang bagay yan, na talagang pwede siyang makipagtagihan. Alam mo yung harapan na pwede niyang warakin. Alam mo, pwede niya kanyang balatan sa pamamagitan ng kanyang kamay. Yan ang issue na yan. Dahil ayaw ni Inday. Kahit sa mga ginagawa ng mga tao. Wala ka talagang maano yan. Yung sabihan mo siya na gumalaw ng pera ng bayan or whatever. No. Panagdung ka. Yan ang hindi talagang, that's something na pwede mo siyang sabihin na, ano yung si Inday, tsaka ng mga choices sa politics, bakit naman ganito, bakit ganito ang endorse niya. Oo, pwede pa yan pwede pa yan. Pero, diba? Politician. Alam mo, because Inday is a politician. But, kaya itong si Jabal, bakit kayo natatakot? Ano kinakatakot ninyo? What exactly are you scared of? True. Yari ang lahat. Bakit yari ang lahat? Ay, bigla ba kayo masama? Hindi ba? Yan. Well, nangyari itong kapo ni BBM dahil gago kayo, Kasi feeling ko, eto lang theory lang. Because of the election results. Sinabi ko na to, di ba, sa inyo last year. Habang ngayon ng mga July magkakaroon ng shifting of alliances. May shifting ka. Girl! Alam ang buhay? Sige, go. Sorry. Alam niyo ang buhay, no? Party kasi ito ng dissertation ko, no? Buhay, time is a rhythm. There is a rhythm to time. Okay? Ilis na yun dahil magkakaroon tayo ng graded recitation. Problems mo. So, Joey is spell rhythm. Walang spelling. So, there is a rhythm to time.
Kaya nga dapat kayo, you should do a lot of meditation para maramdaman ninyo ang rhythm ng buhay ninyo. Alam niyo, kasi maramdaman niyo talaga, ay, putang ina itong buhay ko, papunta ito ng pa-downturn. Ay, pa-downturn. So, para maramdaman ninyo, hindi kayo maka-caught off guard, di ba? Hindi maka-caught off guard. So ngayon, itong nangyayari sa kanila, yung pinag-usapan na natin ito, Joey. Sabi na, ang napagkasunduan natin ito, ang aga-aga ninyong libakin sa Inday, unang-una, ikalawa, mali yung tinapiasan nyo siya ng budget. Kasi kung gusto nyo sirain ang isang tao, bigyan nyo siya ng maraming pera because the more na malaki ang hawak mong budget, the more chances of committing a mistake. Magkakamali siya. Di ba, sabi ko nga, noon, di ba, kinakampanya pa nun, ikaw nga ayaw mo na. Hindi, bigyan nyo ng confidential funds. Hindi, ako, di ba, sabi ko, Oo, ayaw mo. Huwag tanggihan na yung confidential fund. Pwede, 2022, ano pa, yaw-yaw. Nag-ano yung audio mo, Sas? Nag-ataw dito, nag-static. Okay, nagsasabi pa. Nagsasabi pa rin. Meron pa rin. Ayan o. Bakit sabi sa akin yan? Bakit sa inyo yan? Hindi, kahit ako naririnig ko eh. Alin? Parang nasabog yung sounds. Yun, sa pa rin. Ayan. Static malala. Ayun. At saka nakakaloka din kasi dito sa election itong nangyaring election. Ganda lang ni Inday yung nilaban niya, wala nang iba. Pagkatapos she was able to make a lot of candidates win the election. Ganda lang yung puhunan ni Inday. Walang makinarya, walang pera, walang, di ba, susugurin lang niya, pupuntahan lang niya, hala, mananalo. Di ba? Okay na. Okay na ngayon. Okay na. Okay. So, ayun na nga. Di ba sinabi ko, ngayon, buti naman may mga nakinig, no, na tigilan nyo yung confidential fund, tigilan nyo yung ganyan. Nakita nyo, di ba? Anong issue ang binato sa kanya? Confidential fund. Bakit? Wala kasi silang makitang korupsyon ni Inday. Ang confidential fund, madali kang akusahan dyan ng corruption because hindi mo po pwedeng ilabas yung audit ng confidential fund. It's meant to be confidential. Diba? Nakita nyo na kung paano kayo ginago. Pero, 3 years pa, unti-unting mamumulat ang mga tao, magkakaroon niya ng shifting alliances. At feeling ko, marami na maglalakas ng loob, mag-step forward para chumika. At ang hinihintay ko talaga ang sagupaang Amy Marcos at Lisa Martin. Oo! Same! Diba? Yung talaga part, oo. Alam mo talaga, feeling ko talaga, gumagawa sila ng paraan para matanggal si Amy. Kasi di ba, 12, di ba? Na parang sinihintay pa talaga nila matapos yung na ayaw pang mag-concede ng number 13. Na feeling ko parang meron pa silang plano na switch. Pero nakita ko na, ay malayo na to, nung 70%. Nung 75%, bakla pag 75%, nasa number 12 ka na, wala na yan. 75%? Bakla, ilan na lang yung 30%, wala na yan. Statistically improbable na yun. Parang ilang percent na, 90+% na ayaw pa rin mag-concede. Naglabas na rin ng national canvas yung COMELEC. Ay, Wichikas, ayaw pa rin ni Tito Muben na mag-concede. Ano mga gagawin nila yan? Ita-challenge pa nila yan sa COMELEC. Kasi feeling ko, ang gagawin nila yan, nilang parang, bibigyan nila ng sakit ng ulo si Amy Marcos. Diba? Ganyan ang gagawin nila yan. Sasampahan ng electoral protest. Protest na, dinaya mo ako, ganyan. Di ba? Ubusan ng pera. Ganyan lang naman yan. Ganyan. Anyway. Nangaragin nila, no, ng bonggang-bongga. Nangaragin nila si Amy. Pero, ayun na nga, feeling ko talaga, noong nakita ko lang si Amy na nag-12, nakapatay ka, Lisa at Martin. Hindi ka titigilan ni Amy. Kasi si Amy, may 6 years. May 6 years as senator. Kayo 3 years na lang. So, parang last term na ata ni Martin Romualdez. Hindi pa, meron pa. Last term niya na to. Yes. So, 3 years. So, after 3 years, hunting season ka na, Bex. Correct. Hunting season na. Kaya yung sabi ni Javad, malaking posibilidad na magkaroon ng 30 comeback and yari na ang lahat. Well, yari talaga kayo. Ginago niyo si Inday Di ba sinabi na nga ni Inday sa inyo, hinayaan niyo na lang sana akong magtrabaho. Oo.
Yun na lang yung pakiusap. Bahala na kayo dyan. Bahala na kayo sa ginagawa ninyo. Basta hayaan nyo lang siya magtrabaho. Pero, anong ginawa ninyo? Pinagtulungan nyo yung Ali. Binaboy nyo ng bonggang-bongga ng ang issue nyo pa. Nagneno ko yung mga Mary Grace Piatos. Hindi kayo titigilan ni Inday. Sinasabi ko na sa inyo. Hindi kayo titigilan ni Inday dahil you crossed Inday's red line. Hindi pa naman mapagpatawad si Inday. Hindi pa naman siya mapagpatawad. Actually, nakakatakot talaga si Inday. Sinabi niya yan eh. Di ba nung nag-apologize siya dun sa KOJC? Nagpunta siya sa KOJC compound. Immediately after nung siege. Nagpunta si Inday doon. Sabi niya, alam ko sinasabi niyo na dapat mahalin ang kaaway at magpatawad. Sabi ko sa Inday, kasi wala pa ako dun sa ano na yon. Wala pa ako dun sa space na yon na magpatawad ng kaaway. Sabi niya ganon. So, in a sense, naiintindihan ko si Javad na, yari kayo kasi talagang lahat ng kagaguhan nyo, feeling ko talagang... Paano mo magka-calibrated? May impeachment. Hindi. Alam ni Inday kung anong merong hawak kayo. Kayo ba alam niyo ang mga hawak ni Inday? Wala nga nakakaalam kung anong mga barahan ni Inday ngayon. Nobody knows it except Inday. That's how that's how critical the situation is. Nobody knows. It's only her. And maybe very special around her. Alam niyo si Inday, sinabi niya na yan before. Hindi siya papasok sa laban na hindi niya kayang tapusin. And when she says she's ready, no, she is ready. Ready. Di ba, naalala niyo nung tatakbo siya, di ba? Pag sinabi niya hindi pa siya decided. Sinabi ko na sa iyo, Gemini nga si Inday, di ba? Pag sinabi ni Inday, hindi pa siya decided, hindi na mapakikot. Hindi na talaga siya decided. Hindi na siya decided. Hindi siya kapakipot. Huwag mo siya pilitin. Pag sinabi niya hindi siya decided. Wala kayong magagawa. True. Nung nag-decide si Inday na di ba nung nag-decide na, sige, go na ako. Hala, go talaga siya. Talagang todo, talaga siya. Todo support talaga siya in everything. Which, the BBM admin squandered and wasted. Yung join in ni Inday. Ayun. And for quite some time, yung rating ni BBM at saka yung rating ni Inday ay laging combined, laging magkasama. Until yun nga, na totally, earlier this year, nitong March, talaga nag-split na talaga yung nila. Kumagat na talaga sa tao na magkaiba sila, nag-split na talaga yung kanilang mga ratings. Alam ninyo, mahirap yung mga usapin na, ito na nga, sabi ko na nga ba, si Amy talaga the most politically brilliant in their family. Which is really true, no? Huwag na tayo magbulahan kahit anti-Amy ka. You have to accept the strengths of people. No, you have to accept the strengths of people and respect. Respect your enemy. That's the number one thing about respect, not in the sense na kailangan mo siyang i-worship, but understand that your enemy. Acknowledge, di ba? The strengths and weaknesses of You have to acknowledge the strengths of your enemy because you are not fighting an enemy based on their weakness. You are fighting them based on their strength. Gets niyo na? Yan ang payo ko sa mga estudyante ko na gusto niyo i-critique yung paper, find the best argument. Yun ang i-critique ninyo. Bakit hanapin niyo yung weakest argument? Baka naman kayo. Hanapin niyo yung strongest argument at yun ang i-debunk ninyo. Ibig sabihin, doon ka talaga, pag na-debunk mo yung strongest argument, pag yun ang ina-atake mo, you absorb the strength of your enemy. Ganun yun, mga Bex. Makinig kayo kay Ate Sas. If you attack the weakness of your enemy, you absorb the weakness of your enemy. Okay? Nagigets yun na? Ganun yun. You acquire the shape of your enemy. So, pag ina-atake mo yung weakest ng enemy, you acquire the shape of the weakness of your enemy. So, ngayon, ang eksena sa buhay natin ngayon, nagkaalaman na tuloy. Propaganda lang lahat ang mga pinagsasabi ninyo. Bakla, Bongo, 27 million. That's the highest in Philippine history. For a senator? Yes, highest votes. Yes, highest vote received by a senator. By a senator? Okay. Ano ba? Hindi si Robin Padilla yata nasa parang Hindi ba? Si Robin ay nasa
20, mataas siya but it's not as high. Nasa 20 okay. or 23, Oo. 24. 26. Oo. Si Robin ay nasa 26. So si Bongo ngayon nasa 27. So malamang yung bumoto kay Bongo, yung mga hindi bumoto kay Bongo, yan ito yung mga BBM loyalist Mm. and kakampings. Oo. So kung i-gauge ninyo, ayan na Bex ang 2028. Mm. Mm. Stone's throw away na lang ang 2028, ano? Bakla yan na ang record yan ang voting record ng 2028. Yung sinasabi ni Javad na kailangan niyo pong mag-tactical alliance. Bakla ito na yung tactical alliance niyo, itong nangyari ng 20. Nag-tactical alliance na kayo, dami etchos. Ha? Wala pa pala itong tactical alliance. Ano ko? Kunwari pa kayong nag-iisip ng tactical alliance nag-tactical alliance. I mean, I do not believe that Bam and Kiko did not receive push dito sa na to. Dito sa election na to. They did. At yung kay Bampa, meron pa yung INC. Kung walang INC yan, syempre, pag senator naman kasi pwede kang multiple eh. Kaya pag president na, alam naman mag-recommenda ang INC ng dalawang presidente. So ngayon, i-minus nyo pa yung INC dyan. Di ba? Ngayon, sabihin natin na 4 million ang INC, 27 minus 4 million is what? 27 minus 4? 23. Yan na ang without INC ni Bongo, 23 million. Si Bam, 20 million. Minus 4. Minus 4. Eh di yung butati ni Lenny, o di ba ano pa rin kami? Oo. May BBM voters na rin yan, yung kay Bam. Di kasi ako na wala. Meron yan. Yan na yan, Bex. Ang mga bumoto kay Bam, ang intersection lang yan, yung INC. Bam and Bongo, INC lang ang intersection yan. Malamang yan. Siguro ilan lang dyan yung, siguro mga 100,000 lang dyan siguro yung Bongo and Bam. No? 200,000, 500,000. Pero i-menos-menos yung mga intersection na yan. Lamang pa rin si Bongo by at least 5 million. Because this is the same vote difference of Duterte from Marrojas. Duterte from Marrojas, correct. So we are back to 2016 dynamics. So ngayon, yung ginagawa ni Javad na mag-usap ang Pink at BBM, yan ang sinabi ni Marrojas kay Grace. Grace, usap tayo. na hindi pumayag si Grace. Kasi, ano yung sabihin na usap tayo? Ano yun yung boto ko ilipat sa'yo? Paano hindi sabihin nun? Hindi ba? So ngayon, ang eksena ng buhay, ganito. Tanggalin niya si Inday. Bongo can run for president and win. Correct. Ang daming pieces ng Ang daming choices. Actually, Bato de la Rosa, hindi pa naman chance. Bakla inalangan lamang mo kay Bato de la Rosa, 200,000. And ngayon, itong pagtakbo ni Kibuloy, nakita tuloy yung strength ng KOJC. Bakla, feeling ko talaga, ay nakapasor Kibuloy, no? I don't care if you're not gonna like what I'm gonna say right now, but I'm going to say it anyway because it's me. Siguro tumakbo ka lang talaga para pakita lang talaga kung ilan ang talagang hatak ng KOJC, no? Para magkaalaman. Kasi aminin nyo sa hindi, Kibuloy is an acquired taste. Ang talagang bumoto talaga kay Kibuloy na talagang sure ka dyan, KOJC. So, ilan na nabukuhan yung boto? Ano yung final tally? Pakita nga ng final tally. Ilan na nakuha? Hindi, may final eh. Merong final from Comelec. Yeah, merong final. Ano tawag dito? Chinek ko to kanina eh. Wait, i-flash ko dito. Ito. Ito yung sa mismo ha. National Congress. Ano yung si Kibuloy? Kibuloy. Ito. Q. 5,719,041. So, more or less niyan, ang voting block ng KOJC is between 3 million to 3.5 million. 3 million to 3.5 million. Bakla can you ignore a voting block of 3 million to 3.5 million? You cannot. Kaya nga nung nakita ko yung boto ni Kibuloy, ay ang wise nito, no. Tumakbo ka hindi para manalo, pero para alam mo yung at afford niya. At afford niya. Bakla si Kibuloy ay walang si Kibuloy ay walang kampanya, nakakulong. Correct.
Hindi siya nakapahayag. Pero may mga posters si Kibuloy. Marami siyang posters, marami siyang ano, nagka-campaign yung mga may mga OJC. vloggers na nagka-campaign for him. Actually si Kibuloy yung merong pinaka-organized na rally na Pero si campaign Kibuloy ay acquired taste. Oo. Boto mo lang talaga si Kibuloy dahil gusto mo si Kibuloy. Oo. Hindi yung, alam mo yun, kaya ito kay Pastor, pinakita dito talaga ang voting block ng KOJC, which Oo. is, maybe, ang ano dyan KOJC is between 3 million to 3.5 million. Huwag na kayong humirit KOJC. Mas malaki ang iglesia sa inyo. Pero, hello, 3 million to 3.5 million is, it's huge. it's huge, It no? can change the it can change the game for senatorial race. It can change the game for number 8 to 12. Exactly. 3 Diba? million, di ba? 3 million to 3.5 million. Yan ang KOJC hatak. Okay? Yan ang KOJC hatak. Ibig sabihin, yan talaga yung, baka wala kaming pakialam sa inyo, kung iboto nyo kami, meron kaming 3.5 million. Ganon. Ganon yung eksena. So ngayon, ayun ang eksena ng buhay. At saka yung ano na yan, it is not as if politicians do not know. They know that. Kaya nga, di ba, ang daming nagmamano kay Kibuloy before mag-election di ba? So ayun na nga. Ayun na nga eksena ng buhay. So, ang political calculus, kaya nga di man sabi ko sa inyo, sabi ko lang sa kanila, if something involves numbers, check the math first before you open your mouth. Dahil hindi ka pa pwede mag-descriptive kagad na wala kang malang quantitative analysis. Mag-quantitative analysis ka muna bakla pag may numbers involved. Hindi ito literary studies. Hindi ito literary studies or philo. Pwede mong i-cannot. If something involves numbers, do the math first. Okay? Math muna. Bago ang interpretative dance. Yung makinakuha ang political analyst, Joey. Bakit interpretative dance kagad kayo? Wala mo lang kayo quantitative analysis muna. Parang yung conviction, yung sa impeachment ni Inday, ano yung sabi? Slightly higher na ma-acquit siya. Wala no slightly higher. The impeachment is practically dead. Bilangin muna, you need 16 to vote yes. At least 16. May 16 ba? Bakit wala 16? There's no clear 16. In fact, even yung mga alyansa senators, like for example, Tito Soto and Ping Lacson, can you parang say that they are going to vote absolutely yes? Well, you just have to say na yes. May space pa for may space pa yan to swing di ba? Well, ako ang talaga ibibilang ko sila sa yes. I will be surprised if they will not vote yes. Yun na lang. No? So, we have to be conservative. So, conservative is, isasama mo siya sa yes. Isasama ko rin si Bam sa yes. Ganon. Kailangan, when you estimate, you do the conservative estimation. Hindi ka pa pwedeng mag-liberal estimation because pag nag-liberal estimation ka, there is more chances that your heart will be broken. So, ngayon, wala nga 16. Walang 16 senator ang boboto ng yes. So, the impeachment is actually dead. Ngayon, actually, tapos ilan ng re-electionist ng 2028? Bakla, 6 or 7. Nakita lang ng mga tao ngayon na Mindanao is the only true, solid, entire geographical region. So, and you're going to lose it. Kapag kunwari nag-yes ka, you are going to lose it. You're going to lose it. So, will you gamble? Impeachment trial is not this is not a proper legal exercise. This is a political correct. It's a political spectacle. Kaya nga, the more na tumagal itong impeachment trial, the better for Inday. Because, bala kayo, di ako lang chika. Ako lang chika ng buong Pilipinas ng ilang buwan. Hindi lang chika, free media. Free media coverage. True. Ayan. So, Teka lang. That's how it should be done. A lot of DDS are choosing to look at the situation too positively. Naivety is next to stupidity. Sabi ni Kael. Ayan. Sabi ni Chris, kaya siguro sinabi ni BBM na ayaw niya ng impeachment. Ay, sinasabi ni BBM na ayaw niya ng impeachment. That's his usual self na sinungaling. Ganon. Nagkita nga si Leila de Lima tsaka si Claire Castro sa Baguio. Nag-meet sila doon. Ba't sila mag-meet? Tapos kaka-declare na prosecutor si Leila de Lima.
'Di ba? So, I'm pretty sure, ano yan, the House of Representative had been training trolls. Okay? Yung mga I care, we care people nila, tinitrain na nila to starting nung March pa of 2025. At ang first assignment nila sa social media is to react on the impeachment trial of Inday. Kaya nga yung sinasabi ko pagdating ng impeachment trial ni Inday, wala dapat excuses, lahat tayo dapat maingay. Kasi ang kalaban natin, yung mga pinagtitrain niya ni Martin Romualdez, yung I care, we care nila. At pakiusap ko, black kagad. Mm-hmm. Baka black kagad sa comment. Black Mhm. kagad. Pag hindi maganda ating blank ng comment, black kagad yan. Kasi nga, makikiright on sila sa atin. Mm-hmm. Makikiright Mm-hmm. Sa Makikiright. reach natin at sa ano natin, sa engagement natin. Yes, huwag kayong mapatol pag may mga ano-ano. Focus lang sa commentary on Inday's impeachment. Ganun lang, kung merong view yung iba, huwag niyo sagutin. Mm-hmm. Kasi nga magdodraw ng audience. Ano to? This is like a social media war deluxe. Mm-hmm. True. So, True. this is a social media. Baka ilang beses nang hinahack yung Facebook ko. Ilang beses na ako nagpapalit ng Password. Talaga? Oo. Oo. Sabi ko, putang ina kayo. Kasi nga, di ba, ewan ko naka-on na ba yung yung advanced security protection sa Facebook. Kasi, ni-roll out nila to sa malalaki ang reach. Mm-hmm. Tapos yung inaano nila yung kung nahack. So, pag nahack ka, nilalak nila yung profile mo. Ah, okay. Lalak Pero nila yung profile. wala pa akong ganun. Ilalak nila kagad pag may suspicious activities na ina-access yung page mo. So, palit na naman ako ng password. Ang mga password ko, girl, may Chinese character, may Hebrew character, may Russian character. Oo. Ako, ano ba? So, kaya kayo, umayos kayo, wag kayong, pag mga troll, ako binablock ko na kagad, hindi naman sila kawalan. Oo. Ayun.